Naisip niyo na ba kung okay lang pa bang mag-travel after 70? Habang exciting naman talaga ang pag-explore ng mga bagong lugar at pag-experience ng iba't ibang kultura, may mga serious na risks na hindi natin naiisip hanggang sa maranasan na natin. Habang tumatanda tayo, ang ating mga katawan at isip ay dumadaan sa natural na pagbabago na pwedeng gumawa ng travel na mas nakakasawaw, unpredictable, at minsan dangerous pa. May mga tao na nag-assume na kaya pa nila ang same na pace na ginagawa nila noon nung mas bata pa sila. Pero ang totoo, pagkatapos ng 70, ang travel ay may unique na challenges na pwedeng gawing nightmare ang dream vacation natin. Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 important na dahilan kung bakit kailangan ng extra caution ang pag-travel after 70. From unexpected health emergencies hanggang sa mga hidden financial pitfalls na pwedeng mag-drain ng retirement savings natin, bawat point ay makakatulong sa inyo na maintindihan ang mga challenges na kinakaharap ng mga senior citizens natin kapag nag-travel. Pagkatapos ng video na ito, magkakaroon kayo ng clear understanding kung bakit kailangan ng careful planning ang travel sa ganitong stage ng buhay at kung ano ang pwede ninyong gawin para ma-stay safe kung sakaling mag-decide kayo na mag-trip pa rin. Please mag-stay kayo hanggang sa dulo kasi yung last reason sa list namin ay something na hindi naiisip ng maraming seniors, pero isa ito sa pinaka-common na paraan kung paano nawawala ang pera, oras at peace of mind nila habang nag-travel. Dahilan 1, mas mataas na health risks at medical emergencies. Ang pinakamalaking concern kapag nag-travel after 70 ay ang mas mataas na risk ng biglang health issues. Habang tumatanda tayo, ang ating mga katawan ay nagiging mas unpredictable at mga kondisyon tulad ng heart disease, high blood pressure at respiratory problems ay pwedeng maging emergencies kapag hindi natin inaasahan. Dito sa Pilipinas, relatively madali makakuha ng medical care ng mabilis. Kilala natin ang local doctor natin, ang pinakamalapit na hospital at ang health insurance coverage natin. Pero kapag nag-travel tayo, lalo na sa unfamiliar na lugar o foreign country, ang pagkuha ng tamang treatment ay nagiging mas complicated. Yung minor health issue na easily na-handle sana sa local health center natin ay pwedeng maging serious kapag malayo tayo sa regular physician natin. Para sa maraming Filipino seniors, hindi lang theoretical ang risk na ito, napaka-realistic. Ang mga long flights ay pwedeng mag-increase ng risk ng blood clots na kilala rin bilang deep vein thrombosis. Ang high altitudes naman ay pwedeng mag-strain sa heart at lungs, lalo na sa mga may pre-existing conditions. Kahit yung simple lang na dehydration o heat exhaustion ay mas matindi ang impact sa unfamiliar na climate. Let me share sa inyo ang story ni Tatay Roberto, isang 74-year-old retired teacher from Quezon City na mahilig mag-travel. Nagplan siya ng 2 linggong cruise sa Southeast Asia kasama si Nanay Carmen, thinking na relaxing way ito para makita ang mga bagong lugar without too much physical strain. Pero sa 4th day ng trip, nagsimula siyang mag-experience ng severe chest pain. Ang ship's medical staff ay nag-provide ng basic care, pero kailangan ni Roberto ng hospital immediately. Dahil nasa gitna sila ng dagat, kailangan niyang maghintay para sa emergency evacuation sa pinakamalapit na port, na nag-delay ng treatment ng ilang precious hours. Fortunately, na-survive niya, pero ang experience ay nag-leave ng trauma sa kanya at kay Carmen. Yung supposed to be dream vacation nila ay naging terrifying ordeal na sana ay naiwasan kung mas carefully nila na-consider ang mga risks. Ang medical insurance ay isa ring major issue. Maraming Filipino seniors ang nag-assume na ang PhilHealth coverage nila o private health insurance ay magagamit kahit saan sila magpunta. Pero na-discover nila na too late na hindi sila covered para sa medical treatment abroad.
Walang proper travel insurance, ang hospital visits, emergency surgeries, at kahit basic medications ay pwedeng magresulta sa massive out-of-pocket costs na pwedeng mag-wipe out ng retirement savings. Ano ang pwede ninyong gawin? Kung over 70 kayo at nag-consider ng travel, mag-check muna sa doktor ninyo. Kumuha ng complete health assessment, pag-usapan ng potential risks, at siguruhing complete ang necessary medications ninyo. Mag-research tungkol sa healthcare system ng destination ninyo at kung mag-travel abroad, kumuha ng comprehensive travel insurance na nakakover ang emergency evacuations at hospital stays. Dahilan 2, mas mataas na exposure sa mga impeksyon. Isa sa mga pinaka-overlooked na dangers ng pag-travel after 70 ay ang mas mataas na exposure sa germs, viruses at foodborne illnesses. Ang mga crowded airports, packed airplanes, public transportation at unfamiliar restaurants ay lumilikha ng mga environment na thriving ang bacteria at viruses. Na para sa mga younger travelers, ang minor cold o stomach bug ay temporary inconvenience lang siguro. Pero para sa mga seniors, ang mga infections na ito ay pwedeng mag-lead sa severe complications, hospitalizations o long-term health setbacks. Isang trip lang ay pwede nang mag-expose sa older adult ng mas maraming sakit kaysa sa typically na encounter nila sa loob ng maraming buwan sa bahay. Habang tumatanda tayo, ang immune system natin ay naturally lumalaylay na ginagawang mas mahirap mag-recover from infections. Ang respiratory illnesses ay particular na risky sa older adults. Ang mga studies ay nagpapakita na ang seniors ay mas likely na mag-develop ng complications from flu, pneumonia at kahit common colds lang, lalo na kapag na-expose sa new strains sa iba't ibang parte ng mundo. Consider natin ang experience ni Lola Maria, isang 72-year-old from Cebu na nag-travel sa Hong Kong para bisitahin ang anak niya. Excited siya na matikman ang dim sum at ma-explore ang city, pero ang unfamiliar ingredients at cooking methods ay nag-lead sa severe digestive distress. Yung nagsimula as food poisoning ay nag-develop into dehydration at weakness na nag-require ng hospitalization. 3 araw siya sa Hong Kong Hospital instead na mag-enjoy ng time kasama ang pamilya niya. Ang mga airplane ay particularly concerning. Ang passengers ay packed closely together, humihinga ng recycled air ng maraming oras. Dahil maraming tao from all over the world ang dumadaan sa airports daily, madaling ma-encounter ang viruses na hindi pa na-expose ang katawan ninyo before. Ang protection strategies ay kasama ang pagsusuot ng masks sa crowded areas, frequent hand washing, pagdadala ng hand sanitizer, pag-inom lang ng bottled o filtered water, pag-iwas sa raw foods sa unfamiliar places, at pagtitistik sa well-cooked meals. Para sa international travel, kumuha ng recommended vaccines at magdala ng essential medications para sa stomach o respiratory issues. Dahilan 3. Travel fatigue at recovery challenges. Ang pag-travel ay mukhang exciting, pero para sa seniors over 70, ang physical toll ay pwedeng mas malaki kaysa sa inaasahan. Ang mga long flights, early check-ins, unpredictable schedules, at maraming oras ng paglalakad ay pwedeng mag-lead sa exhaustion na mahirap ma-recover. Hindi tulad ng younger years na ang isang magandang tulog ay pwede nang mag-recharge ng katawan, ang mga older adults ay kadalasang nararamdaman na ang fatigue ay tumatagal ng mga araw o linggo after ng trip. Kapag tired ang katawan, lahat ay nagsasuffer. Ang immune function ay lumalaylay, ang coordination ay sumasama at ang risk ng sakit o injury ay dramatically tumataas. Let me tell you about kay Tatay Eduardo, isang 75-year-old retired engineer from Davao. After retirement, siya at ang asawa niya ay nagplan ng 2 linggong vacation sa Japan, assuming na magiging enjoyable ito tulad ng mga earlier travels nila. After ng 4-hour flight papuntang Manila, then 8-hour flight papuntang Tokyo, navigating ng crowded airports at pag-adjust sa 7-hour time difference,
Si Eduardo ay naramdaman ang exhaustion bago pa man nagsimula ang trip. Sa second day, nahirapan siyang maglakad ng long distances, nag-struggle na ma-stay alert during tours at kailangan ng frequent breaks. Sa time na nag-adjust siya sa time zone, halos time na para mag-head back home. Ginugol niya ang mga sumunod na linggo sa pag-recover from the trip instead na mag-enjoy ng memories niya. Isang major issue ay ang disrupted sleep, ang pagtulog sa unfamiliar beds, pakikipag-deal sa noisy hotels, o pag-adjust sa iba't ibang time zones ay ginagawang halos imposible ang proper rest. Ang sleep deprivation ay nakaka-affect sa mental sharpness, nagpapahina sa immune system, at nagpapataas ng risk ng heart problems. Ang mga solutions ay kasama ang pagplan ng plenty rest days, pagstay hydrated, pag-iwas sa overloaded schedules, pagkuha ng shorter flights with layovers para makapaggalaw, pagpack ng nutritious snacks, at paggawa ng time para sa naps. Pinakaimportante, kilalanin ang personal limits ninyo at i-adjust ang travel plans accordingly. Dahilan 4, mas mataas na risk ng falls at injuries. Isa sa mga pinakamalaking dangers ng pag-travel after 70 ay ang mas mataas na risk ng falls at injuries. Habang tumatanda tayo, ang balance, reflexes at bone density natin ay naturally bumababa na ginagawa tayong mas vulnerable sa accidents. Habang ang minor stumble sa bahay ay hindi masyadong serious, ang pagka-fall habang nag-travel ay pwedeng mag-lead sa broken bones, serious hospital stays, o permanent mobility issues. Maraming seniors ang hindi nare-realize kung gaano ka-different ang travel environments. Ang mga hotels, cruise ships at historic sites ay kadalasang may uneven floors, poorly lit staircases o slippery surfaces. May mga destinations na may kaunting accessibility accommodation lang, meaning ang simple activities tulad ng pag-step onto jeepney o paglalakad sa cobblestone streets ay pwedeng maging unexpected hazards. Take natin ang case ni Tita Linda, isang 78-year-old from Iloilo na laging nangarap na ma-visit ang Europe. Nasa great shape siya para sa age niya at regular na naglalakad sa neighborhood niya without problems. Pero nang dumating siya sa Rome at nagsimulang mag-navigate ng steep, uneven streets, na-realize niya agad na hindi ito kasing easy ng inisip niya. Isang gabi, habang bumababa siya sa curb sa dimly lit street malapit sa Colosseum, nawala ang footing niya at nahulog ng malakas, na-break ang hip niya. Na-rush siya sa local hospital kung saan sinabi ng mga doctors na kailangan niya ng surgery. Hindi lang na-cut short ang trip niya, pero nag-spend din siya ng mga buwan sa recovery after bumalik sa Pilipinas. Yung supposed to be trip of a lifetime ay naging experience na sana hindi na lang niya ginawa. Isa pang factor ay ang fatigue. Ang pag-travel ay may long days, irregular meals at disrupted sleep. Lahat ito ay nakaka-affect sa balance at coordination. Kapag tired ang katawan, ang reaction times ay bumabagal, ginagawang mas likely ang missteps. Ang prevention strategies, pumiliin ang destinations na may good accessibility, iwasan ang high-risk areas na may uneven terrain, laging magsuot ng proper footwear, gumamit ng walking sticks, magsuot ng supportive shoes, mag-stay well-rested at pinaka-importante, kilalanin ang personal limitations. Dahilan 5, travel insurance at financial risks. Isa sa mga pinaka-unexpected na dangers ay hindi lang tungkol sa health, tungkol din ito sa financial risks. Maraming Filipino seniors ang nag-assume na kung mag-encounter sila ng problems habang nag-travel, pwede nilang i-rely ang insurance nila o personal savings. Pero ang travel-related medical emergencies, trip cancellations, at financial scams ay pwedeng mag-drain ng bank accounts ng mas mabilis kaysa sa ini-imagine. Ang medical care abroad ay major financial risk.
Maraming seniors ang hindi nare-realize na ang PhilHealth at karamihan ng private insurance ay hindi nakakover ang treatment sa foreign countries. Kung magkakasakit kayo o ma-injure habang nag-travel, pwede kayong makaharap ng thousands of dollars sa medical bills. Ang emergency medical evacuations ay pwedeng mag-cost ng tens of thousands of dollars. Tapos may trip cancellations pa. Maraming seniors ang nag-book ng trips months in advance, assuming na magiging healthy sila sa time na dadating. Pero ang health conditions ay pwedeng biglang lumitaw na nag-require ng trips na ma-postpone o ma-cancel. Unfortunately, maraming airlines, hotels at cruise lines ay may strict no-refund policies para sa last-minute cancellations. Consider si Lolo George, isang 76-year-old from Baguio na laging careful sa pera. Nag-book siya ng what he thought ay dream vacation sa Palawan, making sure na masave para sa bawat parte ng trip. Pero nang dumating siya, na-realize niya na ang resort na ni-book niya online ay hindi existing, na fall siya sa scam. Sa time na na-figure out niya, wala na ang pera niya. Walang matutuluyan, kailangan niyang mag-scramble para makahanap ng iba pang hotel, paying double sa budget niya just to have a place to sleep. Ang mga seniors ay kadalasang target ng mga scammers na nang-prey sa travelers, fake taxi services, overcharging para sa goods o elaborate schemes para ma-steal ang credit card information. Marami ang specifically nag-target sa older adults na mukhang unfamiliar sa surroundings nila. Ang protection strategies, i-check kung ang insurance ninyo ay nakakover ang international travel. Mag-invest sa comprehensive travel insurance. Gumamit lang ng reputable booking companies. Iwasan ang deals na too good to be true. Huwag magdala ng malaking cash. Mag-ingat sa credit card information. At never mag-trust sa strangers tungkol sa personal financial details. Na-explore na natin ang 5 major reasons kung bakit ang pag-travel after 70 ay may serious risks na hindi naiisip ng maraming seniors hanggang sa maranasan nila firsthand. From unexpected health emergencies hanggang sa injuries, exhaustion, infections at financial pitfalls, bawat challenge ay pwedeng gawing overwhelming kahit dangerous experience ang dapat sana relaxing vacation. Ibig ba sabihin nito na hindi na dapat mag-travel ang mga seniors? Hindi naman necessarily. Ang ibig sabihin lang ay para sa mga over 70, kailangan magbago ang approach sa travel. Instead ng exhausting long-haul flights, stressful tours at risky destinations, mas better siguro ang mas malapit, mas safe na options na hindi mag-strain sa katawan. Ang pag-explore ng local attractions dito sa Pilipinas, pagkuha ng shorter trips o pag-focus sa destinations na may easy access sa medical care ay pwedeng gumawa ng huge difference sa safety at enjoyment. Ang travel ay dapat mag-enhance ng life, hindi lumikha ng problems na tumatagal pa long after ng trip. Kung kayo or loved one ninyo ay nag-consider ng travel after 70, mag-take ng time para mag-think tungkol sa potential challenges. Stable ba ang health ninyo? May proper travel insurance ba kayo? Napili ba ninyo ang safe, accessible destination? Ang mga tanong na ito ay hindi masyadong exciting tanungin, pero ang honest na pagsagot dito ay pwedeng mag-prevent ng unnecessary stress at hardship. Sa end of the day, ang longevity ay hindi lang tungkol sa pagdadagdag ng years sa life. Tungkol din ito sa pagsiguro na ang mga taong ito ay nabubuhay ng may quality, independence at peace of mind. Kung ang pag-iwas sa unnecessary travel ay nangangahulugang magstay healthier at safer, then worth it na mag-reconsider ng risks before mag-book ng next flight. Salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Gusto naming marinig kayo. Mag-leave ng comment sa baba at i-share ang isang bagay na natutunan ninyo at kung paano ninyo ito gagamitin. Important sa amin ang mga thoughts ninyo. Kung nakatulong ang video na ito, please mag-like, subscribe at i-share. Ang support ninyo ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng content para ma-inform at ma-inspire ang Filipino senior community natin. Maraming salamat at abangan ninyo kami sa next video.